Kaibigan, sa oras na ito, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos na manalalang sa Kanyang walang hanggang kabutihan, sapagkat Siya ay tunay na nagmamahal sa atin. Pinagpala tayo at niligtas tayo sa napakaraming mga pagsubok, mga sakuna, mga tukso, at mga kahirapan sa buhay. Purihin natin ang Diyos, sapagkat ikaw ngayon ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito, sa oras ng pag-aaral, upang lalong mapatibay, mapatatag ang iyong relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ang pinakatema ng ating pag-aaral ngayong trimestre ay may pamagat na ang pangangasiwa para sa Panginoon hanggang siya ay dumating. Ang temang ito pinapakilala sa atin ang pamantayan ng Diyos sa ating relasyon sa Kanya at maging malinaw na makikita natin kung ano ang papaano mapapaunlad pa at mas mapalalim na mayroon tayong pagtitiwala at mapanatiling tapat tayo sa ating Panginoong Hesus hanggang sa Kanyang ikalawang pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Alam kong marami sa inyo diyan nag-aaral ng kanilang leksyon gabi-gabi sa inyong mga tahanan. Binabati ko ang bawat isa sa atin nanonood kahit sa buong mundo, dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa mga reflections at comments ninyo sa ating comment section sa ibaba. Kaya kaibigan, nais kong magkaroon ka ng kopya nito para mas magiging alive at vibrant ang pag-aaral mo ng ating leksyon at mapatatag ang buhay mo bilang isang Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NPUC o sa malapit na Seventh-day Adventist Church sa iyong lugar. At bukod dito, meron tayong downloadable outline na pwede mong gamitin sa iyong pagtuturo ng leksyon, sa iyong care group or class discussion. Sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral ay of course, kasama pa rin natin dito sa studio si Pastor Laudemir Gatos, ang Stewardship Director ng Central Luzon Conference. Kumusta kayo, Pastor Gatos? Salamat, Pastor Ray Urbe. At ganoon din kay Pastor Jerry Estabilio. Sa biyaya ng Panginoon, tayo ay muling nakita-kita at tayo po ay muling mag-aaral. Salamat sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay muling makakatunghay ng panibagong paksa. Kinukumusta ko po pala ang ating pong mga kapatid dyan sa May Pulong Santol. Sila kapatid na Ding David, kapatid na Rufina Serrano, si Sister Rita at si Sister Ruth Capuno, na tumutunghay po sa palatuntunan po ng oras ng pag-aaral. Naway, nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayun, maraming salamat. Ang sunod nating kasama dito sa studio ay si Pastor Jerry Estabilio. Siya naman ang ating Stewardship Director ng ating Union, North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Mabuti, Pastor Ray. At ako'y nagpapasalamat na muli tayo magkakasama. At ang ating mga kapatid ay sinusubaybayan tayo dito sa oras ng pag-aaral. Bumati si Pastor Laudi. Babatiin ko rin ang mga kapatid natin sa UP Amicus at ang ating mga karating ng mga simbahan doon na sumusubaybay, Pastor Ray. Lagi silang nanonood sa atin at umaabang ng mga lesson review. Ganon din ang mga taga South Nueva Ecija 2 sa pangunguna ng kanilang area chairman, Pastor Nelson Antonio. Doon po sa amin, sa KC1. Kayo po ay binabati mula po dito sa oras ng pag-aaral. Okay, maraming salamat sa ating pagpapatuloy. Nais kitang aniyahan, kaibigan, sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos, sa maraming banal na binubukalan ng buhay at karunungan, nawa po Panginoong Diyos sa aming pag-aaral, ang karunungan ng langit nawa, ang aming matatamasa at mararanasan, at ministeryo ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patawarin kami sa aming mga kasalanan, ganoon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pang-apat na paksa ay mga handog para kay Jesus. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Awit 116 verses 12 to 14. Ito pong sinasabi, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon.
Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Hingin natin kay Pastor Laudy na ibigay sa atin ang kabuuan ng ating leksyon. Pastor Laudy. Salamat kapatid na Ray. Sa pagpapatuloy po ng ating leksyon ngayon, ay nais kong ibahagi ang buod ng ating pong tema. Ang Biblia ay hindi po tahimik tungkol sa ideya ng offering, so handog. Matapos ang pagkuha na ikapo mula sa ating gross income, ay may natitira pang 90% mula sa ating possession. At may iba't ibang uri ng handog sa Biblia. Ang isa dito ay ang tinatawag natin sin offerings, mga handog ng pasasalamat dahil sa biyaya at pasasalamat ng Diyos. Handog ng pagkilala sa proteksyon ng Diyos, pagpapala, kalusugan, pagiging mayabong at pagsustena. At meron ding handog para sa mga may hirap at ganun din sa pagtatayo at pag-maintain sa bahay-sambahan ng ating mahal na Diyos. Kapag ating nadama ang biyayang kaloob ng Diyos sa ating buhay, mararamdaman natin na ang pagbibigay ay pagtugon sa kabutihan at sa kung ano ang nagawa ng Diyos sa ating buhay. Partikular na sa nagawa ng ating mahal na Diyos sa aklat ng 1, Kapitulo 3, ang talatay 16. At ganito ang wika ng banal na kasulatan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman ang ating iglesia sa kabuuan ay ginagamit ang mga resources mula sa mga handog upang mapalawig pa ang gawain ng Diyos sa lupa. Dahil bahagi ng pagiging katiwala ng Diyos ay ang mapangasiwan ng mabuti ang kanyang yamang kaloob dito sa lupa. At mga kapatid, kailangan din natin bigyan pansin ang mga kadahilanan kung bakit tayo kailangan magbigay ng ating mga handog sa Diyos. Pansinin ang wika ni Ellen G. White tungkol sa ating mga kaloob o gifts. Ang wika, the Lord does not need our offerings. We cannot enrich Him by our gifts. At ang sabi po ng mga awit, all things come of Thee, and of Thine own have given Thee. Yet God permits us to show our appreciation of His mercies by self-sacrificing efforts to extend the same to others. And this is the only way in which it is possible for us to manifest our gratitude and love to God. He has provided no other. Yun po'y matatagpuan sa Counsels on Stewardship, page 18. Kapag isinuko natin ang ating mga resources kay Jesus, pinagtitibay nito ang ating pagmamahal sa Kanya at sa ibang tao. At sa kabilang banda, maaari natin gamitin ng kapangyarihan ng salapi upang mapabuti ang isang bagay o tao. Kailangan lamang natin itong gamitin sa tama at ang mabuting balita, dito ay maaari tayong tulungan ng Diyos sa mamamagitan ng prinsipyo ng Biblia na hindi natin abusuhin ang paggamit nito. At mga kapatid, isa din sa mga kadahilanan kung bakit tayo nagbibigay sa Diyos ay ang malalim nating ugnayan sa Kanya. Ito'y isang indikasyon na ang buhay ay isinuko sa Diyos. Sa madaling salita, nagbibigay tayo dahil nabago ng Diyos ang puso natin at alam natin na Siya ang patuloy na source o pinagmumulan ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ito rin po ay isa sa magandang pananaw na makikita natin sa paghahandog ay ang malalim nating pagkaunawa sa kasiguruduhan ng kaligtasan sa Diyos. Hindi ito isang forma na kaya tayo nagbibigay ay dahil gusto natin ma-impress o tanggapin tayo ng Diyos.
kundi isa itong karanasan na lubusang binago ng Diyos ang ating mga buhay at kinilala natin na siya sa buhay natin ay sapat na. Ganito po ang pagkaunawa din ni Apostol Pablo pagdating sa pagkahikayat ng puso o conversion. Dito po sa ikalawang Korinto 9:7, ang wika po ng talata, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ano naman ang mga basis na inilaan ng Diyos tungkol sa amount ng ating mga offerings? Magandang tignan din po natin ang mga pahayag. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 16, ang talatay 17. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Base po dito sa talata, ang nire-require ng Diyos ay ang handog kung paano tayo pinagpala ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung malaki ang pagpapala ng Diyos sa atin, ganun din ang katumbas ng ating ipagkakaloob sa Kanya. Sa talatang sauluhin natin, particular sa talatang 12, ay binanggit na yung katanungan paano natin may babalik sa Diyos ang lahat ng Kanyang kabutihan sa atin. Sa realidad, hindi po natin ito may babalik o walang katumbas na halaga ang pagkakaloob ng Diyos sa Kanyang pagpapala sa atin. Subalit ang maaari natin gawin bilang tugon natin sa Kanyang kabutihan ay maging mabuti rin sa ating kapwa sa magitan ng pagbibigay. Ang maisip ang kaligtasan ng iba ay siyang naghihikayat sa atin na mas lalong maging maibigin at maging mapagbigay sa iba. Ito po isang malaking leksyon sa ating lahat na ang pagbibigay ng handog sa Diyos ay isang responsibilidad nating mga Kristiyano na kung saan ay nakasalalay yung paglago at pagtigil ng ating spiritual na mga buhay. Kaakibat ng ating pagsamba sa Diyos ay ang pagkakaloob ng mga handog. Hindi ito maaring sasamba tayo sa Diyos nang walang dala, sapagkat tayo ay naniniwala na lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng mga pagpapala. Ganito po ang wika sa aklat ng Deuteronomio 16, ang talatay 16. Makaitlo sa isang taon na ang iyong mga lalaki ay magsisiharap sa Panginoon mong Diyos. Sa dakong kanyang pipiliin, sa kapistahan ng tinapay na walang lebadura, at sa kapistahan ng mga sanglinggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo, at huwag silang aharap na walang dala sa Panginoon. Napapadaman din natin sa Diyos na tunay natin siyang sinasamba kung tayo ay may mga dalang mga handog sa kanyang bahay-sambahan. Isang form o forma ng pagsamba ang pagdadala ng mga handog sa tuwing tayo ay magpupulong sa araw ng Sabado. Ngayon, dahilan sa pandemic at dama pa rin ng marami, ay maaari na rin magpadala sa online ang ating mga handog sa ating mga treasurer sa simbahan na siya ring dadalhin sa storehouse ng Diyos. At maaari nating ma-experience ang Diyos sa magitan ng pagbabalik ng ating mga handog. Binabanggit din ang ating leksyon ng ating mga offerings na dinadala ay makasisiguro tayong kinikilala ng Diyos, lalo na pag ito ay bukal at galing sa puso. Nalalaman at nakikita ng Diyos ang motibo ng ating mga puso at alam ng Diyos kung nasaan ang ating mga prioridad sa buhay. Dito po sa aklat ng Mateo, ang Kapitulo 6, ang talata ho ay 21 ng wika po ng Banal na Kasulatan. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso. At alam din ng Diyos kung gaano natin siya kamahal. Ang pagbuhos ng lahat ng ating resources dahilan sa pagbibigay sa Diyos ay isang halimbawa
na pinapahalagaan natin ang mga nagawa ni Jesus sa ating buhay at pinapahalagaan natin ang mga bagay na pangwalang hanggan. Isa rin sa matutunghayan natin sa linggong ito ay ang sacrificial giving. Gaano kalaki ang inilalaan natin para sa Diyos? Ito po ba'y big jar giving o small jar giving? Sapagkat nakalulungkot isipin na ang mga tao ngayon ay mas malaking investments sa mga material na bagay at mas maliit na inilalaan para sa Diyos. Lumalabas na kung ano na lang ang natitira ay yun na lang ang ipinagkakaloob sa Diyos. Hindi ganun ang layunin ng Diyos para sa tao. Kinakailangan ng isang masidhing commitment ang pagkakaloob ng mga bagay para sa Diyos. Kagaya halimbawa na iniwan ni Barnabas sa bagong tipan ang sabi sa tala, kanyang ibinigay maging ang kanyang kalupaan para sa gawain ng mga apostol. Kaya tumpak ang wika ni Jesus sa aklat ng Mateo 6:21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kapag tayo ay nagpasimulang magkaroon ng sacrificial giving sa ating buhay, ganito ang wika ni Ellen G. White. Those self-sacrificing, consecrated ones who render back to God the things that are His, as He requires of them, will be rewarded according to their works. Testimonies, Volume 2, page 518. So yan po mga kapatid ang pinakabuod ng ating pong leksyon na tinatalakay sa linggong ito. Wow, napakaganda mga kaibigan at mga kapatid, na ang pagbibigay ng handog ay isang pagpapatibay, pagpapalalim ng ating relasyon sa Panginoong Hesus. Wala nang iba. Nagbibigay tayo dahil kinikilala natin ang Panginoong Diyos ay siya ang may-ari sa lahat ng mga bagay na ating mga pinagkatiwala. Purihin ang Diyos sapagkat nagbibigay tayo dahil mahal natin siya. Amen. Pastor. Amen. Kung hindi natin mahal ng lubusan, ay parang hindi pa tayo lubos na binago ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo kay Pastor. Liwanag niya, nagbibigay tayo dahil nabago ang ating puso, nabago ang ating buhay, at nakakahanda tayo sa pagdating ng Panginoong Hesus. Tapat tayo. Mahal natin ang Diyos sa pagbibigay ng hindi lang ikapo, kundi yung ating mga handog. Kaya alam ko si Pastor Jerry nakahanda na yung mga 3 punto niya na ibibigay sa atin. Okay, Pastor Jerry, take it away. Handa na talaga. Salamat, Pastor Laudi, sa pagbubuod at paglalagay sa isang sisidlan na maganda ang ating tema ng pag-aaral ngayong linggo. Pastor Ray, nais ko munang balikan ng konti ang nakaraang pag-aaral natin tungkol sa maganda. Pag-iika po, ano? Mabasa natin sa nakaraang leksyon yung isang key text natin na sinasabi doon sa unang Korinto 4:2 na inaasahan ng Panginoon sa atin na kanyang mga katiwala na tayo ay masumpungang tapat. Ganon din sa pag-iika po. So, sa nakaraang leksyon ay tinalakay po natin mga kapatid ang tungkol sa tithe or tithing contract. Ngayon ay atin pong tatalakayin naman ang tungkol sa offerings o mga handog para kay Jesus. Dito po ay malinaw na ipinapahayag na ang mga malayang handog na ibinibigay natin ay para kay Jesus. Hindi po kung sa kanino pa man natin ito binibigay o sa anumang proyekto ng iglesia. Kung maunawaan po ito mga kapatid ng mga nagbibigay ng handog at ng mga kaloob, na lahat ng ito ay para kay Jesus bilang pagsamba natin sa Kanya, maaari pong maiwasan ng mga personal na motibo ng nagkakaloob at mapalalakas naman ang pagmamahal at relasyon sa ating Panginoon. Ito ang inaasahan sa atin ng Diyos, ang maging totoo at tapat ng mga tagapangasiwa ng Kanyang mga pag-aari sa atin. Alam mo, Pastor Ray, may 4 na paraan upang magawa natin ang pagiging totoo at tapat sa pag-iika po. Nais ko itong ilagay sa lahat ng letrang P, no? 4 na P, para madali nating matandaan, Pastor Ray. Ang totoo at pagiging tapat sa Panginoon sa lahat ng Kanyang ipinagkatiwala sa atin sa pagpapractice ng pag-iika po. Una ay pagbabalik ng tamang porsyon. Bahagi. Full 10% of our income.
Ang pangalawa ay pagdadala sa tamang place, tamang lugar, na walang iba ay dinadala natin sa storehouse. At bilang mga Seventh-day Adventist, nakita natin sa pag-aaral na ito po ay ang ating mga local missions and conferences sa pag-apply ng biblical principles. Ikatlo ay pangangasiwa sa tamang purpose. Para po ito sa pagsuporta sa ministry na tinatawag din ito na ministerial tithe. Ang pang-apat ay pagkaunawa ng tamang prinsipyo. Sa pag-ika po, kinikilala natin mga kapatid ang Diyos bilang pagmay-ari ng lahat at pinararangalan natin siya sa mga unang bunga ng ating mga kinikita. So ang leksyon po sa linggong ito mga kapatid ay tungkol po naman sa pagbibigay ng mga handog para kay Jesus. Dapat po na maunawaan ng isang katiwala ng Diyos o tagapamahala na kasama sa mahusay at tapat na pangangasiwa ng pag-aari ng Diyos sa atin ay ang pagbibigay po ng handog para kay Jesus. Ito ay dagdag sa pagbabalik sa Diyos ng 10% o ikapo mula sa lahat ng ating income. Nabanggit na po yun ni Pastor Laudy. Ang sabi po sa atin ay matapos na alisin ang 10% na tithe mula sa lahat o 100% ng ating income, sa 90% na natira ay mag-aalis pa rin po tayo ng ilang porsyon na proportionate po o kasukat na tinatawag na pangakong handog para kay Jesus. Dito po ay nahuhubog sa atin ang ugaling mapagbigay kung tayo po ay matututong maglaan ng handog para sa ating Panginoon mula sa ating mga income. Sa pag-iika po, nahuhubog sa atin ang pagtatapat at pagiging totoo sa harap ng Diyos sa pagbabalik po sa Kanya ng 10% mula sa lahat ng ating income ayon sa iniuutos niya sa Malakias 3:10 na dadalhin natin ang lahat na ikasampung bahagi doon po sa storehouse upang magkaroon ng pagkain sa bahay ng Panginoon. Ibig pong sabihin, mga kapatid, ibinabalik po natin sa Panginoon ang tithe. Hindi po natin ito ibinibigay sa Kanya. Sa Leviticus 27:30 at 32, mababasa po natin doon, dito po ay pag-aari ng Diyos. Ito po ay banal. Ito ay kailangang sakto. Babasa po natin yan na ito po ay walang labis, walang kulang, at hindi sa ating pagpapasya ang halaga na ating pong ibabalik. Ang Diyos po ang nagtakda ng 10%. Ang handog po ay ibinibigay naman natin para kay Jesus. Ito ay mula sa ating malayang pagpapasya, kusang loob, isang proporsyon o kasukat na ayon sa pagpapalang ibinigay ng Panginoon sa atin. Basa po natin yun sa talatang binasa ni Pastor Laudy sa Deuteronomy 16:17 na magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya o ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanya ng Panginoon. So, Pastor Ray, nais kong ilagay sa ating pag-aaral ngayon yung 3 punto para sa ating leksyon sa linggong ito. May 3 punto. 3 punto. Ang una ay motivation for giving. Ang pangalawa ay measure of giving. At ang pangatlo ay manner of giving. Okay. So, ang una po ay motivation for giving. Ang pagbibigay po ng handog para kay Jesus sa isang maliwanag na kapahayagan ng ating pag-ibig sa Kanya bilang Panginoon. Tandaan po natin na bago po tayo nagbigay na po muna ang Diyos ng lahat. Nabasa po natin sa talata kanina, yung John 3:16, na ang Diyos sa Kanyang pagmamahal, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Binigay po niya ang lahat sa Kanya para sa atin. Atin pong matatandaan na itinuro ng Panginoon ang kautusan ay nahahati sa dalawa. Asure. Ano yon? Ang pag-ibig. Dalawa na ito po ay mayroong tema ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Sa ganitong prinsipyo, Pastor Laudy, ang lahat ng gawin ng paglilingkod at motibo ng isang katiwala ay dapat na mula sa pag-ibig. Ang pagbibigay ng regular na handog para kay Jesus ay isang gawain ng tamang pamamahala at paggamit ng pera at pinalalakas nito ang ating pag-ibig sa Diyos una sa lahat at pangalawa ay ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Kaya tayo nagbibigay ng handog para kay Jesus. So ang pagbibigay po ng handog para kay Jesus ay ang ating tugon sa Diyos na unang nagbigay ng lahat para sa atin. Mababasa natin yan, Pastor Ray, pakibasa nga
sa 1 John, unang Juan, Kapitulo 4, 9 at 10. Pastor Ray, pakibasa 9 at natin. 10. Sabi dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa kanya, umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Bago pa tayo nagpahayag ng pag-ibig sa Diyos, siya na muna ang umibig sa atin. Gayon ang prinsipyo ng pagbibigay ng handog para kay Jesus. Sa makatuwid, it is like the principle of putting God first in our income. In principle, offering is putting God first in our income. So ang handog para kay Jesus, mga kapatid, ay kapahayagan ng ating pagpapasalamat din sa kanyang mga ginawang pagtubos sa atin at mga pagpapalang kanyang ipinagkaloob sa atin. Yan ay mababasa natin sa sinabi ni Haring David na kanyang pagpapahayag ng pagpapasalamat sa unang Kronika 14 o 29, 10 hanggang 14. Pakibasa nga, Pastor Ray. 29, 10 hanggang 14. Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapulungan at sinabi ni David, "Purihin ka, O Panginoon, ang Diyos ni Israel na aming Ama, magpakailanman, kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay at karangalan, sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang namumuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan, kalakasan, pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. At ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. 14. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog ng sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo." So maliwanag, mga kapatid, na dito po sa karanasan ni Haring David ay inaakay tayo na kilalanin ng lahat ng ating ibinibigay sa Diyos ay sa Kanya rin ang galing. Kaya yung handog po natin, hindi po talaga sa atin yun. Yun po ay galing din mismo sa Panginoon. So meron pong dito makakita natin na dalawang mahalagang motibasyon o nagtutulak sa atin, motibo para ang ating pong mga handog ay napaka-espesyal sa Panginoon. Una, tinutulak tayo ng pagmamahal natin sa ating Panginoon dahil siya una ang nagmahal sa atin. Itinutulak din tayo ng pagpapasalamat sa Kanya bilang katuwaan na tayo tinubos niya at pinagpala niya tayo sa maraming bagay. Kasama nito, Pastor Ray, ay ang ating pagbibigay ng handog para kay Jesus ay kapahayagan din ng ating pagsamba sa Kanya. It is an act of worship. Mababasa natin yan sa unang Kronika 16:29. Pakibasa nga, Pastor Ray. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa Kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harap niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa banal na kaayusan. So ipinapakita po ni Haring David na ang pagsamba ay may kaakibat na paglilingkod ng pagdadala ng handog. Hindi mawawala ang pagdadala ng handog na pagsamba para sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito po ay sa espiritu ng kaayusan, nasasabi po doon. So natapos na po natin ang motivation for giving, na ang nagmo-motivate ay love. It is an expression of gratitude and it is our expression of our worship. Number 2 na ating point ay measure of giving. May sukat ba ang paghahandog? Another M. So the measure of offering is determined by the measure of love and gratitude to God for the gift of salvation and the bountiful blessings He has given us. So it can be more than 10%, it can be less than 10%, or it could be equal to 10%. Oo. Sukat. Ang sabi nga sa talata ay,
Kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay doon din ang iyong puso. Depende sa determinasyon na nabubuo sa puso mo na pagmamahal at laki ng pagpapasalamat sa Panginoon. Yun po ang measure ng mga kaloob natin para kay Jesus. Ang ilan sa mga halimbawa ng walang sukat na pagbibigay ng handog, Pastor Ray, Pastor Laudy, kung maalala niyo yung istorya ng isang mahirap na byuda sa aklat ng Marcos 12:40-44, na may pagsambang dinaluhan ang mga mayayaman at ganun din ang isang babaeng byudang mahirap, na ang byudang ito'y merong dalawang barya, no? Dalawang barya na ang tawag di lepta, na ito po ay ibinigay na lahat ng babaeng mahirap na byuda sa ating Panginoon. So, yung babaeng ito na mahirap na byuda ay ibinigay niya ang 100% niyang kabuhayan sa pagtitiwala na ang Panginoon ay pupunuan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Pangalawa rito, Pastor Ray, ay yung pong tinatawag yung istorya po ni Maria Magdalena. Mababasa po natin sa Marcos 14:3-9. Na mababasa natin doon na si Maria Magdalena ay naghanda ng isang espesyal na kaloob para kay Jesus na equivalent ng isang taong sahod ng ordinaryong manggagawa ng kapanahunan niya. Bakit, Pastor Ray? Basahin natin ang dahilan kung bakit na ibigay yun ni Maria doon sa Lucas 7, ang talata po ay 47. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na, sapagkat siya ay nagmahal ng malaki. Subalit ang pinapatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Sinasabi dito ng ating Panginoon na dahilan si Maria Magdalena ay tumanggap ng labis na pagmamahal na pinatawad ng Panginoon ang lahat niyang mga kasalanan, bilang tugon ay pinaghandaan niya ng kasukat na pagmamahal sa pamamagitan ng isang espesyal na kaloob para sa Panginoon. Binasag niya ang isang mamahaling pabango sa paanan ng ating Panginoon. Ang ikatlo dito na halimbawa ng walang kasukat o walang sukat ang ating mga handog para kay Jesus ay yung pong sinabi ni Pastor Laudy sa karanasan ni Barnabas. Mababasa po natin yan sa Acts chapter 4:36 and 37. Acts chapter 4 verses 36 and 37. Si Jose, isang Levitang tubo sa Cyprus, na tinaguri ang Bernabe ng mga apostol, na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob. 37, ay nagbili ng isang bukid na kanyang pag-aari, at dinala niya ang salapi, at inilagay sa paanan ng mga apostol. Nakita niyo mga kapatid, yan po ang nagtulak kay Barnabas ay ang pagmamahal niya na maisulong ang pangangaral ng mabuting balita sa kapanahunan ng mga apostol. Ibinigay po niya sa mga apostoles ng Panginoon ang lahat ng pera na pinagbentahan ng kanyang mga lupain para sa gawain ng pangangaral ng mabuting balita. Marami pong mga halimbawa yan na walang sukat nilang ibinigay sa Panginoon ang lahat ng mga handog dahil sa sobrang pagmamahal. Ang marami pang iba dito katulad po ni Zacchaeus, ang batang lalaki na may 5 tinapay at 2 isda, ibinigay nila ang lahat at walang kasukat ang kanilang mga handog sa Panginoon. Makikita natin dito mga kapatid na ang pagbibigay ng handog ay walang sukat. Depende po sa nabuong pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos, sa tiwala at labis na pagpapasalamat sa bumubukal na mumula sa ating puso. Offering is also proportionate to the blessings we have received. Nabasa po kanina ni Pastor Laudy, doon po sa Deuteronomy 16:17, na dapat ang ating mga handog ay kasukat. Proportionate. Kasukat. Proportionate. Para galing po sa mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Panginoon. So ang handog para kay Jesus ay dapat nakasukat mula sa mga pagpapala nating tinanggap. Yun po yung measure of giving. Ngayon, letter M na panghuli ay manner of giving. Pamamaraan. Okay? Ano ang tugon ni Haring David, Pastor Ray, sa lahat ng kabutihan ng Diyos na kanyang tinanggap? Yung atin pong key text ay atin pong mababasa sa mga awit 116 verse 12. Yun lang po ang ating babasahin. Ano ang tanong ni Haring David? Awit 116 verse 12. Yun na yung ano natin. Yung ating key text, memory verse. Verse 12.
Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Yun. Yun. Ang tanong ni Haring David, ganda. ano ang aking maisusukli? Kumbaga sa ano, tumitingin si Haring David ng malaking utang na loob sa Panginoon sa lahat ng tinanggap niyang mga pagpapala. Pagliligtas, pagbibigay ng kapayapaan sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang paghahandog po ay ating pagtanaw ng ating mga pagpapasalamat at batayog na pagkilalang ang Panginoon ang pinagmumulan ng lahat. So ang manner of giving, ang ating offering is our spiritual response to Jesus as Creator, Honor, Sustainer, and Lord of everything. Mababasa po natin yan sa Revelation 4, verse 11, na sinasabi doon na marapat ka, O Panginoon, na tumanggap ng papuri, pagsamba at kaluwalhatian, sapagkat nilalang mo at nilikha ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyo, ang lahat ay umiiral o nabubuhay. So ang ating pong mga handog ay ang ating spiritual response to Jesus as Creator, Honor, Sustainer, and Lord of everything. Giving of offerings for Jesus is an act of worship. Mga kapatid, ang pagdadala ng handog at pagbabalik na ikapu ay isang pagsamba sa Diyos. Hindi lang po ito basta bahagi ng pagsamba. Ito ay ang ating act of worship. The manner of giving is voluntary according to the Bible. Voluntary means freely given but not optional. Ganda. Ibig sabihin, ang ating mga manner ng pagbibigay na voluntaryo, kusang loob na ibinibigay, ay hindi po optional. Ibig sabihin, hindi pwedeng meron, hindi pwedeng wala. Binasa natin sa talata kanina na expression ito ng bukal na puso. O, ang lalapit sa akin ay kinakailangang mayroong dala. Sabing ganoon sa Deuteronomy 16:16. Basahin nga natin yung Exodus 25 verse 2 na anong ibig sabihin ng voluntary. 25 verse 2. Verse 2. Exodus. 25 verse 2, yeah. Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Tanggapin ninyo ang handog para sa akin mula sa bawat tao na ang puso ay nagkukusang loob. Ayun, yun yung punto doon. Kaya ito rin yung tema na sinasabi ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto 9:7 na ang bawat isa sa inyo'y magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat dahil sa pangangailangan, kundi minamahal ng Diyos, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ito pong pagbibigay ay hindi optional but voluntary. Mga kapatid, hindi po siya optional. Ito po ay freely given out of the heart. Ibig sabihin, ito po ay spontaneous. Spontaneous. Ang bawat sumasamba sa Panginoon ay sumasamba na may bukal na puso na lumalabas na kusa ang kagustuhang magdala ng handog. So, offerings for Jesus are voluntary in principle because they must be freely given out of the abundance of the heart. But they are mandatory in the sense that they are vital part of our worship service to the Lord. Kaya nga sinabi sa kanina, walang haharap sa akin na walang dala. So, ang pagbibigay ng handog para kay Jesus ay hindi sa pilitan, kundi spontaneous, nagkukusa, bumubukal, at lumalabas na kusa sa ating mga puso dahil sa labis na pagpapasalamat, pagmamahal na ating naranasan mula sa Panginoon. Purihin ng Diyos, Pastor Jerry, ng pagpapaliwanag ng mga tatlong bagay ay punong-puno na tayo ng kaalaman patungkol dito sa handog. Halos binaybay natin na ang paghahandog ay ganun din ang kahalagan ng pagbibigay ng ikapo. Kung gaano kahalaga, kapatid, ang pagsasauli ng ikapo, ganun din ang kahalagahan ng pagbibigay ayon sa loob na may kasiyahan, yung paghahandog. Kaya kung tayo, kaibigan, ay pupunta, tinatawag na tayo ng Panginoon Diyos sa simbahan, ay may dala. Ano po? Kaya maganda ito, Pastor Jerry, Pastor Gatos, na sinasabi sa atin na
ibinibigay natin, handog, isinasauli natin, Ang ikapo. Mm. Kaya minsan ay, alam niyo mga kaibigan at kapatid, ang pagbibigay ay isang bagay na ayaw mo minsan ibigay dahil mahalaga sa iyo. Pero pag ibinigay mo na sa tumanggap, masayang-masaya naman dahil parang yung ayaw mo ay ibinigay mo dahil mahalaga sa iyo. Halimbawa, yung damit. Ibibigay mo na yung damit dahil ayaw mo. Ay, masama yun. Hindi maganda yun. Ibibigay mo yung damit dahil special sa iyo. Special sa iyo, mahalaga sa iyo. Pero hindi masakit sa loob, kundi ibibigay mong kusang may pag-ibig. Na kailangan mo pang gamitin pa ng matagal. Pero dahil nakikita mo yung pangangailangan ng isang kapatid dahil nagmamahal ka sa kanya, yan ang pagbibigay. Ganon din sa Diyos. Bibigay tayo sa Diyos. Hindi, napag-usapan natin ka na, hindi kailangan ng Panginoon Diyos ang lahat ng mga bagay. Dahil siya naman nag-aari. Nagbibigay tayo dahil nagmamahal tayo sa Kanya. Amen. Napakaganda ito, Pastor Laudy. Amen. Kaya mas nagiging mabuti yung motibo ng pagkakaloob. Yun. Hindi yung sinisikap natin magbigay na wala naman talagang nababago sa buhay natin. Kaya yung motibo ng pagbibigay, kinakailangan a transform heart. Kaya dito sa ating pag-aaral na ito, yung prinsipyo ng pangangasiwa, Pastor Ray, mahalaga dito natin maintindihan na wala sa atin yung natural na yon. Kaya nga ang Panginoon ay nauna siya na magpakita ng kalayaan o na magpakita ng isang halimbawa na ating matutularan sa tuwing tayo ay lalapit sa Kanya. Na yun ang nagiging katanggap-tanggap. Yung katangian ng ating mga pagbibigay ng handog ay katangian niya na gumawa ng lahat para sa atin. Yung katangian ng self-sacrifice. Okay. Ang ating mga handog ay dapat na may kaakibat din na self-sacrifice. Ang sabi nga ng mga tagapagturo ng ating mga classic na mga matatandang pastor, kinakailangan daw ang handog ay giving till it hurts, yung kumakagat daw sa laman. Yan ang maganda. Isinasama natin siya sa budget, no? Nakasama siya sa budget na talagang may kasamang commitment, nandoon yung ating promise na ang Panginoon. Kaya ang sabing ganun ni Haring David, ano ba ang maisusukli ko? Sabi ni Haring David, ano pa ba ang maisusukli ko? May maisusukli ba ako sa kabutihan na ibinigay ng Panginoon sa akin? Wala, hindi natin masusuklian yun ng pera. Pero kapag nakita ng Panginoon ang motibo, mga kapatid, na yung ibinigay mo na yon ay galing sa iyong matamis na pagsasakripisyo para sa Kanya. Masayang masaya ang Diyos dahil kamukha ng Kanyang ginawa ang iyong ginawa. Alam mo kaibigan, ang Diyos ay may-ari at may akda lang. Lahat ng mga bagay. Pag nagbigay tayo, susuklian niya na napakarami. Sunod-sunod yan. Kaya nga totoo yung Kanyang pangako na hindi siya nagpapabaya sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Siya ay magbibigay kusa. Ang gusto ko dito yung talagang letter M na tatlo no? Motibo, bakit ka nagbibigay? Mayroong magandang motibo kung bakit tayo nagbibigay. May tatlong bagay na sinabi dito, mga kapatid, kaibigan. Hindi yung, kunin mo na. parang mabigat pa, masakit pa ang loob. Parang ikaw na tumanggap parang bakit ko pa parang ayaw mo nang tanggapin bakit yung nagbibigay parang kita mo yung mukha, kita mo yung pananalita ay mas masaya ka naman na tumanggap kung tayo ay ganon din ang Panginoon. Kita niya ang ating motibo. Basa niya yung ating iniisip, yung ating motibo. Sana man ay magbigay tayo na may maganda, maayos, masaya, na may tunay na pag-ibig sa Panginoon. Hindi natin inaabot yung ating mga handog sa Diyos na napakalayo naman siya. Kundi binibigay natin sa sa iglesia o sa kapilya. Hinahalo, isinasama natin. Yun, Pastor, sinasama natin doon sa handog. Yung handog isinasama doon sa ikapo. So, inahanda mo na. Pag nagkasweldo na, handa mo na yung ikapo, ihanda mo na rin yung handog. Kung magkano yung gusto mong handog,
kung gusto mong tapatan yung ikapo, abay, napakaganda naman. Yun ang pinakamaganda. Ang mahalagang punto doon, Pastor Ray, na prinsipyo na ating nabasa kanina, mayaman ang Biblia sa mga prinsipyo ng paghahandog na sistematiko o maayos na pagbibigay. Kagaya ng binasa natin kanina, doon sa sulat ni Haring David sa unang Kronika 1929, na sambahin niyo ang Panginoon sa kaayusan. At ang paghahandog ay dapat na may kaayusan din. Yun yung tinatawag nating systematic giving. Na kung ang tithe ay may sistema ng percentage, ganun din ang prinsipyong ina-apply sa paghahandog para sa Panginoon. Ito ay porsyentuhan. Ito ay pangakong porsyentong handog sa Panginoon. Hindi sinabing 10%, kundi higit pa nga doon kasi yung mga nabasa natin kanina, si Maria Magdalena, yung batang lalaki na may 5 tinapay at 2 isda, ay naibigay ang lahat dahil sa binigyan nga tayo ng Panginoon ng malaya na pagpapasya para po sa pagbibigay ng handog para kay Jesus. Kaya yung komento ng isang kapatid nung kami dumalaw sa Aurora, na meron palang posibilidad, Pastor, na darating ang araw dahilan sa iyong pagkatalaga ng buhay mo at nakilala mo na kung paano ang Diyos ay naglaan para sa iyo, masihigit pa sa ikapo yung ibibigay mong handog para sa Panginoon. At yun may tinatawag na may kurot na. I mean, may kagat sa laman. May kagat na sa laman. Giving till it hurts. So, ang nakikita natin dito na malaman ng mga kapatid, kilalanin natin. Ito lahat ay sa pag-ibig, pagsamba, pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Either you doon sa ikapo o kaya handog. Yung ikapo, merong nakalaan na bilang kung magkano. Ang Diyos ang naglagay nun. 10%, full 10%. Hindi tayo, wala tayong pagpapasya doon, Pastor Ray. Sabi, ay 90% na lang. Hindi, ay 11%. Hindi. Walang labis, walang kulang dapat yan. Kaya ang requirement doon ay honesty. Huwag mong dagdagan, huwag mong kulangan. Honesty. Faithfulness, true and honest. Ang pwede lang na dagdagan o kaya bawasan o damihan yung handog. Mas marami. Maganda ito. Kasi yun ay depende sa iyong nabuong labis na pagmamahal at pagpapasalamat. O pagsamba. Sa nabuong relasyon mo sa Panginoon. Pagtitiwala mo sa Kanya, na kaya Kanyang isustain. Kagaya nung babaeng mahirap, yung biyudang babae na naibigay niya ang halos kanyang kabuhayan. Yun ay susubo na lang niya marahil. Dahil marahil sa kanyang labis na pagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, na kaya siyang buhayin ng Panginoon kahit ibigay niya ang lahat. Hindi siya pagkukulangin. Binigay niya. Depende nga yun. Kaya nga hindi katakataka, Pastor Ray, na naitala ang Acts chapter 2, yung early church, na matapos nilang makita ang kagandahan ng pagtanggap ng mabuting balita at sila'y nakaranas ng seguridad sa kaligtasan dahil sa pagkilala kay Jesus, nang tanggapin nilang ebanghelyo, sila ay nagbenta ng lahat ng kanilang mga pag-aari at ibinigay sa gawain. Hindi malayo yun sa atin. Darating ang panahon, maaaring ganun din ang ating mararanasan. Depende sa nabuo nating relasyon sa Panginoon, sa pagbuhos ng Spirit sa ating puso. At meron na ng mga kapatid tayong naglalaan ng lahat-lahat ng kanilang mga pakinabang. Yung tinanggap nila sa Panginoon, either ito'y lupa na pagtatayuan ng kapilya, o kaya mismo sila ang maglalaan ng salapi para pondohan ng isang magandang gusaling panambahan. Marami tayo niyan ngayon, Pastor Lodi. Marami. Pinasasalamatan natin ang mga kapatid sa mga personal commitment nila at natatalagan nilang paglilingkod sa Panginoon. At marami tayong kapatid na ganyan. At hanggang ngayon naman, hindi naman sila nawawalan. At yan ang milagro at kababalaghan ng Diyos sa mga nagtatapat at naglalaan ng kanilang mga resources sa gawain ng Panginoon. Yes. Nais ko, Pastor Ray, na nagbigay po ng appeal sa mga kapatid. Dumating sana ang panahon, mga kapatid, na isang araw ay makikinig na lang po tayo ng mga testimonya sa lahat ng mga kapatid na hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nung sila'y matutong magtapat sa larangan po ng pagbabalik na ikapo at pagkukumit ng pangakong porsyentong handog sa Panginoon. Depende sa nabuo ninyong pagtitiwala at pagmamahal sa Panginoon. Mawawala na po sana yung mga seminar, Pastor Ray. At ang maririnig na natin ay mga patutuo ng celebration ng katapatan ng Diyos sa buhay ng mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Purihin ang Diyos at ating itanghal ang Panginoon sa lahat ng Kanyang ginawa sa ating buhay. At ating sasabihin, Panginoon,
Ano ba ang maisusukli ko sa lahat ng ginawa mong kabutihan sa buhay ko? At yan ay tutunghayan natin sa programang ating sasagawa sa Abril 20. Sasampulan natin sa CLC. Sasampulan natin sa CLC. Mga patotoo ng katapatan at hindi sila pinabayaan ng Diyos. Okay. Mawawala na yung kadamutan ng espiritong kadamutan ng isang mananampalataya. Ginamot na ni Kristo. Ginamot na ni Kristo dahil Amen. umaapaw na yung pag-ibig Amen. na kaya ng ibigay, hindi lang yung buhay, kundi lahat ng mga arian dahil alam niya ang Panginoon hindi nagpapabayat magbibigay. Amen. Kaya kaibigan, ang pagbabalik ng ikapo at pagbibigay ng kusang loob na mga handog para kay Jesus ay isang paraan ng tapat na pamamahala ng pag-aaring kayamanan ng ating Diyos. Inaasahan sa atin ng Diyos na may-ari ng lahat na hindi tayo mabibigo na gawin na unahin siya sa ating mga income sa paraan ng pag-iikapo at pagbibigay ng handog na bilang tanda ng ating pagtitiwala at relasyon sa Kanya. Kaibigan, masusumbungan nawa tayong lahat na bawat isa na tayo'y totoong tapat na tagapamahala hanggang dumating ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sa ating pagtatapos, makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos ay hingin natin si Pastor Jerry sa ating panalangin.
Pastor Jerry. Ay manalangin. Pinapasalamatan po namin kayo, dakila naming Diyos, aming Ama sa langit, sa isa na namang makahulugan at isang punong-puno ng motibasyon at kaunawaan na nagmumula sa iyo ang aming naranasan. Kami iyong pinalusog sa mga kaunawaan at kakayanan mula sa iyong biyaya na maisakabuhayan ang mga karunungang ito. Mai-apply namin sa bawat bahagi ng aming buhay ang mga prinsipyong ito at yumaman kami sa pakikipagrelasyon sa iyo. Ang aming pagtitiwala ay yumaman din sa anumang bahagi ng buhay na pinagdadaanan namin. Masumpungan kaming nagmamahal sa iyo at tapat ninyong mga tagapamahala. Abutan kami na nagtatapat sa ikalawang pagparito ng aming Panginoon. Marami pong salamat at pagpalain ng bawat isa na sumusubaybay sa programang ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kaibigan, inaanyahan kitang patuloy na susubaybay sa ating programang Oras na Pag-aaral, sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa iyo, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.